Paano tumataas ang presyo ng gasolina? Napansin mo ba? Kapag tumaas ang presyo ng gasolina, parang may domino effect. Gasolina ang tumaas, susunod ang pamasahe. Susunod ang delivery fee, at minsan, pati presyo ng pagkain sa palengke. Sumasabay. Parang may group chat ang lahat ng presyo. Pero bakit nga ba tumataas ang presyo ng gasolina? Sino ang nagpapataas nito? Ang gasolinahan ba? Ang gobyerno? O baka naman, si kuya na nagkakarga ng gasolina? What? Hindi, ang totoong dahilan ay mas komplikado. At nagsisimula ito sa isang bagay. Ang crude oil o crudo, ang pangunahing raw material na ginagawang gasolina, diesel at iba pang produktong petrolyo. At dahil kailangan ito ng halos buong mundo, malaking negosyo talaga ang langis. Ngayon, isipin mo ang simpleng rule ng palengke. Kapag kaunti ang supply, pero maraming gustong bumili, tumataas ang presyo. Pero kapag maraming supply at kaunti ang demand, bumababa ang presyo. Ganito rin ang nangyayari sa langis. Halimbawa, kapag nagkaroon ng problema o digmaan sa isang malaking oil-producing region, maaaring maapektuhan ang supply. At kapag nag-alala ang mga traders na baka kulangin ang supply, umaakyat ang presyo ng crude oil sa world market. At kapag tumaas ang presyo ng crudo, may posibilidad na sumunod ang presyo ng gasolina. Pero hindi lang supply at demand ang dahilan. May isa pang bida sa kwentong ito. Ang US dollar. Bakit? Dahil ang crude oil sa international market ay tinatransact gamit ang US dollar. Kaya kapag humina ang piso laban sa dolyar, mas maraming piso ang kailangan para makabili ng langis. Ibig sabihin, kahit hindi nagbago ang presyo ng langis sa dolyar, pwede pa rin itong maging mas mahal para sa atin. At syempre, may taxes at iba pang gastos. May gastos sa pag-import. May shipping. May refining. May storage. At may transportation. Bago pa makarating ang gasolina sa gas station, marami na itong pinagdaanang proseso. Kaya kapag sinabi nating, bakit ang mahal ng gasolina? Hindi ibig sabihin na basta-basta na lang nagtaas ang gas station. Maraming factors ang involved. At kapag pinagsama-sama ang pagtaas ng world oil prices, palitan ng piso at dolyar, at iba pang gastos, ayon, ramdam agad sa bulsa. At hindi lang motorista ang apektado. Isipin mo ang isang truck na nagdadala ng pagkain mula sa probinsya papunta sa syudad. Kailangan nito ng diesel. Kapag mas mahal ang diesel, tumataas ang gastos sa transportasyon. At kapag tumaas ang transportation cost, tumataas din ang presyo ng mga produktong dinadala nito. Kaya ang simpleng pagtaas ng presyo ng langis ay may epekto sa buong ekonomiya. Pero may magandang balita rin. Hindi naman habang buhay pataas ang presyo. Kapag bumaba ang world oil prices, lumakas ang piso o dumami ang supply, pwede ring bumaba ang presyo ng gasolina. Kaya sa susunod na mapatingin ka sa presyo ng gasolina at mapabuntong hininga, huwag mong sisihin agad si kuya sa gas station. Ang gasolina ay bahagi ng isang napakalaking global market. Naapektuhan ito ng supply, demand, dollar rates, taxes, at kung ano-ano pa. Kaya isang bagay ang siguradong masasabi natin, kapag nagbago ang presyo ng langis sa mundo, ramdam natin ito sa ating sasakyan, sa ating pamasahe, sa ating pagkain,
At higit sa lahat, sa ating bulsa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like, mag-subscribe, at i-share. Dahil dito nagtatapos ang kaalaman na nagsimula sa tanong na, paano